Hello, magandang gabi po. Today is 9:14 in the evening, January 4, 2025. Ngayon mga ladies and gentlemen, mga kababayan ko, ito po ang ating programa. Ito po yung nakikita niya pinakamatapang, pinakamatindi, pinakamatulis na kritisismo dito sa balat ng vlogging sa Pilipinas. Ito po si Toto Bonyog Kausing, doctor at lawyer, dati lawyer, no? Graduate sa law eh. Doctor of Jurisprudence, engineer. At the same time, I'm undergoing, if we, I'm enrolled in master class, in a master of law class. At saka pala, ito po, may dagdag po akong serbisyo para sa maggagawa ko ng masterclass. Libre lang ito. I just want to help. Gusto ko lang mag-join sa masterclass ko para bibigyan ko lang ng tip at mga kung how to pass the bar exams para lang po ito sa mga repeaters. Yung mga first-timer, doon na lang kayo sa kwan. Advice ko sa inyo, you take your self-review. You would rather isulat niyo po lahat ng batas sa inyong kamay. Kasi ako po, nung ako nag-take ng bar exam ng 2005, I passed it with only one take. Ang ginawa ko lamang po na taktika, number one, sinulat kamay ko ang lahat ng mga batas. Kung bakit ko sinulat kamay, isa po ang aking purpose para mapaganda ko ang aking handwriting. Kaya nga, kung ito, ipapakita ko sa inyo ang handwriting ko. Yan ang resulta ng handwriting ko. Engineer ako, dapat print. Print kami ng mga engineer kung sumulat. Pero tingnan nyo ang handwriting ko. Resulta po ito ng aking pagsulat. Bumili ako ng notebooks, mga barristers ngayon para sa ngayong September, bumili kayo ng isang notebook para sa isang subject. Isulat kamay nyo ang lahat ng batas. Do not memorize. Just write it. Write it. Kaya nung ako nag-take ng bar exam, alam nyo, parang it is kind of magic. Parang may connection sa kamay na sumusulat at saka sa utak. Kasi nung kabawat tanong, gusto ko sagutin, parang alam ko kung saan ang comma, period, at saka mga semicolon, lahat ng mga punctuation marks ng batas. Ganun po katindi ang experience ko. I'm revealing to you my secret. So ngayon, ako naman ay bibigay ako ng tip. Yung ibang tip ko, hindi ko muna sasabihin kung anong ginawa ko na preparasyon nung nag-take ako ng bar exams. To thank you, sabihin ko siya, mataas po ang rating ko. Ganun mataas po ang rating ko. At sabihin na natin nasa top 50 ako na examine na sa pinakamataas na resulta sa exam. But anyway, gagawa po ako ng masterclass para lang sa bar tips, no? At kung gusto nyo, kayo lang pwede magbukas nun, kung sino lang member, maglalagay ako dyan ng aking mga lecture sa mga tips sa bawat batas na gusto ko kasi na maraming mga abogado makapasa. Pero I will dedicate this to my love to the repeaters. Gusto ko yung mga take 2, take 3, take 4. Gusto ko yan ang aking i-quotes para naman ipatunayan ko sa mundo na talagang there is gold in this kind of endeavor. Yan lamang po may babalik kong tulong. Total, yan naman ang may tutulong ko. Tinanggalan naman akong lisensya bilang abogado. Then, one of the best things that I could do to help mankind is to help more people to become lawyers. Okay? So, ganun po. O ngayon po, ang ating pag-usapan sa ngayon ay isang napakatindi naman. Patapangan naman natin lalo. Ito po, una kong sasabihin sa inyo. May sinasabi ngayon na tinatawag na 777 scandal. 777 scandal in-expose ni Baguio City Mayor
Benjamin Magalong. Dito, sinabi niya, bago ko i-play yung kanyang sinabi, ay sinasabi, bigyan ko kayo ng ideya. Basta kay si Romualdez ang sa gitna. Ibig sabihin po, makita nyo kung bakit nakikita nyo kung bakit super majority ang lahat ng congressman ay kung sumaludo parang hahalik na lang sa puwit ni Romualdez. Diyan mo malalaman kung bakit. At what Romualdez wants, Romualdez gets. Yan lang. So anyway, ang topic natin isa rin, at itong si Tolpo, hanggang sa ngayon, tumatahimik siya sa issue ng kanyang fake US citizenship. Hanggang ngayon, hindi siya nagsasalita. Pero nung isang gabi, sigurado ako na siya yun. Siya yun. Siya yun ang may pakana na pinatigil niya sa ere. Bigla na lang natigil po ang aking live stream. Ma'am Juliana Critchfield, siguro mas maganda, isuot ko yung regalo mo sa akin. Yan. Ito, from Belgium, sa kay Ma'am Juliana Critchfield. So, ngayon, ang ginagawa niya rito, parang kibit balikat lang. So, naniwala po ako na control din nila yung mga mainstream media. Kaya kita mo, kaming mga vloggers lamang, kasama na dyan si Attorney Rene Bueno, si Attorney Claire Castro, si Attorney Rani Randolph Libayan, at may iba pa akong nakita, no, na mga abogado rin na nagtatalakay sa fake US passport ni Erwin Tolpo. Kakahiya tong taong ito. Kahit hindi mo na ito ipa-disqualify, kakahiya talaga. Sobrang kakahiya. Ang kapal ng mukha. Sobra-sobra. Ako nahiya ko sa ganun. Sobrang kapal. Kaya nga sabi nga ni Attorney Claire Castro, ano ka ba? George Erwin Garcia. Si Toto Kausing, disbar lang, hindi naman kriminal, disbar lang. Tapos tinanggal nyo ang pangalan niya sa listahan ng mga official candidates ng pagkasenador. Tapos si Erwin Tolpo, binastos na ang Amerika sa passport. Binastos pang Pilipinas. Dami pang pinaluhang babae. Kaya nga, siguro ang team song niya, dalawa nga ng kanta team song niya ni. Number 1, To All the Girls I Loved Before, who are now someone else's wife. Yung ganun ang kwan. Ang isa pang kanta na paborito niya, siguro, panunodya sa kanya. I dedicate this song of Randy Santiago para sa kanya. Bababaero, bababaero, bababaero daw ako. Sino nagsabi? Makating labi, hindi naman totoo. Hindi talaga umaamin mga sinungaling. Mr. Erwin Tolpo. Tapos may style pa siya kanina. Gumagawa siya ng mga binabanatan niya yung mga tumitira sa ayuda. Kaya, sige, lalapit tayo sa ayuda. Alam mo, Erwin Tolpo, kung susundin ko at naniniwala po ako sa expose ni Mayor Magalong na 777 kung tawagin. 7, ang lahat po na sumama kay Romualdez na speaker ay makatanggap ng 7 million sa AKAP. Mga congressman niya na, makatanggap ng 7 million mula sa Tupad o Maip. Makatanggap ng 7 million pa ulit. Pangatlong 7 million sa AX. Kada sama yan, mga kaibigan. Papayag ba kayo dito? Kada sama yan. Pag pupunta naman siya sa probinsya, magde-deliver sila ng bagong Pilipinas Service Fair. Una pumunta sila, saan ba sila pumunta? Pumunta sila sa Agusan. Agusan del Norte. Lahat ng mga congressman na pumunta roon, ang binibigay pala bawat congressman ay 21 million. 777. Tapos ito naman ang mga kababayan natin na uto-uto. Tuwang-tuwa na binigyan ng 3,000 lang bawat isa. Iipunin 10,000. Pagdating na
ni Martin Romualdez doon, ayun, sumasama na ngayon. Isang eroplano yan ha, 200 na congressmen pupunta. Kulang pang isang eroplano, hindi magkasya para pupunta lang sila sa isang lugar. Grabe. So ngayon, pamimigay ngayon doon, siyempre andun ang DSWD. DSWD ang actual mamigay, pero nandun siya sa stage. Nandun ang tarpaulin niya, napakalaki, at tarpaulin ng congressman doon, mayor doon sa lugar na yon, gobernador, saka pang ibang opisyal sa lugar na yon, basta doon siya pupunta. Ngayon, tuwang-tuwa naman yung mga Agusanon. Palakpak naman. Lagi sabay Martin Romualdez, Martin. Oh, music sa kanyang pangdinig yun. Tapos, ang hindi na alam ng mga tao ay 777 ang binibigay sa mga congressmen na nakatayo sa stage. Nakaupo sa stage. Yan po. So, ibig sabihin, unlimited pa yan, ha? Sabi ni Ben Magalong, Mayor Magalong. Saan ba sila kumukuha ng pera? Ang kapal ng mga mukha. So, ganon ang sabi niya. At nakonfirmado na nila ni Mayor Magalong na ganon. Kaya ganon din ang gagawin niya sa pera para sa 2025. Tapos itong si Erwin Tulfo, ginagawa niya na panakip sa kanyang isyu, itong ibang isyu. Tapos ito naman si BBM, may advisor na naman siya. Ang ginawa niya, para hindi mapag-usapan yung ayuda na napakarumal-dumal na ayuda na sistema, ay gumawa siya, nagpalabas siya ng tinatawag na executive order. Executive order na kung saan tinanggal niya si Sara Duterte at saka si Digong Duterte mula sa opisina o komitiba ng mga tagapayo patungkol sa seguridad ng bansa. Kung sa English pa, National Security Council. Tinanggal niya. Sabagay, hindi naman importante yan eh. Ginagawa niya lang yung issue para hindi mapansin ang mga kabuktutan sa pinakamasamang budget na nangyari sa Pilipinas. Ito ng budget na pinakaswapang ng mga congressman na naghalo. Akalain mo, kunwari pa, hindi si Bongbong ang nag-propose ng AKAP. Kung hindi siya nag-propose, bakit hindi niya binito? Ha? Kung si Jarius Bundok pa na sumulat tungkol sa veto sa Philippine Star, sabi niyo, ang veto ay produkto na deodorant. Ngayon wala natin nagbebenta ng veto. Kung sino man nakaabot nito, veto na deodorant yan. Ang veto ay pangpabango sa mga mabahong kilikili. So ngayon, ang veto ni Bongbong ay hindi gumana. Hindi bumango yung budget. Akalain mo, alam na niya na hindi niya hiningi yung AKAP. Pagdating sa kanya, siningit na nga. Alam na niya siningit. Bakit inaprubahan mo? Kasi kailangan mo eleksyon na. Kaya po, ladies and gentlemen, dagdag po sa aking gustong gagawin ay sa this January, I will file a petition before the Supreme Court. It's a challenge ko po yung budget. Number 1 na hingiin ko sa budget ay utusan, i-TRO muna ang ayuda sa kapos ang pera, ang AX, ang MAIP. Kasi eleksyon, ang katwiran ko, eleksyon na. Kung hindi muna ipamimigay, pagtapos na ng eleksyon ibibigay. Yun ang aking hingin. At maiba pa kong issue, kagaya nito, yung PhilHealth ay may sariling batas na gumawa ng PhilHealth. Ang batas po niyan ay tinatag na Republic Act 11223. Sinasabi sa batas na yan na ang kita sa buwis na manggaling sa sigarilyo, sa alak at sa kamatatamis, 80% ay ibigay sa PhilHealth. At sinaad din dyan sa pangalawa na ang 50 o kalahati na kita ng PAGCOR ay ibibigay sa PhilHealth. At sinabi pa na ang 40%, anong ibig sabihin ng 40%? Sa bawat 10 milyon ay 4 milyon ibibigay sa PhilHealth.
Kung 100 billion ang kinita ng PCSO, ang 40 billion ibigay sa PhilHealth. Ganun po yun. Batas na yun. Dapat sinunod ang batas. Pero nang ginawa nila, tinanggal nila kahit piso ay hindi nilagay. Ibig sabihin po, hindi nila sinunod ang batas na Republic Act 11223. Kaya ipangako ko po sa inyo, mga giliw ko na mga subscribers and followers, magsasampa po ako ng petition sa Supreme Court. Hingiin ko kung talagang legal ba gagawin nila. Alam mo may batas, tapos ito panibagong batas na general law. So naglalaban-laban po ang dalawang batas. Yung batas na Republic Act 11223 na specific lamang para sa PhilHealth ay tinalo pa ng general law na General Appropriations Act na nagsasabi na huwag bigyan itong PhilHealth. So sino man na naig dyan? Well, sa aking argumento, sigurado ako na lahat ng abogado na nakikinig dito, pati si Chief Justice Lucas Bersamin, sigurado ako na agree po siya sa akin na ang dapat manaig ay ang Republic Act 11223 sa rason na may prinsipyo na nagsasabi sa gitna na naglalaban ng dalawang batas. Ang espesyal na batas laban sa general application ng batas, ang mananaig ay ang espesyal na batas. Ay, may isa pa tayong espesyal na batas na tinanggalan nila ng pera. Isasama ko rin sa aking petition. Alam mo ano yun? Yung Magna Carta for the Poor. Anong batas dyan sa Magna Carta for the Poor na kinuha nila? Yung Magna Carta ito ay nag-uutos na bawat taon bibigyan ng 4-piece ang mga mamamayan at ang 4-piece na mga tao ay pipiliin po sa komunidad at ang magpipili ay masusing screening na gagawin ng DSWD. At kung mapili na, nakasaad sa batas na ang pamimigay ng ayuda ay sa pamamagitan ng bangko. So kung pamamagitan ng bangko ay walang pagkakataon ang mga politiko na maglagay ng tarpaulin, magpa-picture at mag-anunsyo sa stage, pasalamatan natin si Martin Romualdez, bumabaha ang ayuda. Hindi nila magawa yan, kaya dahil hindi nila magawa, tinanggalan nila ng 50 million. At sa pagtanggal nila ng 50 million, nilabag nila ang batas ng Magna Carta for the Poor. Ano pa ba ang nakalagay sa Magna Carta for the Poor? Ang nakalagay din dyan ay magbibigay ng scholarship na kung tawagin istupaf. Scholarship para sa mga mahihirap na mga mag-aaral na mga pamilya. Dahil tinanggal, dyan sana dadaan yan sa CHED. Tinanggal ang 30 billion sa CHED na para sa scholars, kaya magdurusa ang mga scholars natin sa 2025 at walang tuition sila na makukuha. Wala silang allowance na makukuha. Kaya, sorry na lang. Yan naman ang binoto ninyo. Dagdag niyan, tinanggalan pa ng 3 billion ang iba pang klaseng scholarship. Tinanggalan din ng 17 billion ang budget para sana sa mga train. Kaya hindi na matutuloy yung tinatawag na na subway train. Tinanggalan. Tapos, tinanggal din ang 18 billion na tupad. So, mahirap na, hindi na matutupad ang tupad. Ang tupad po ay para yan sa mga nawala ng trabaho at habang naghahanap ng trabaho, pangtawid gutom ito yung tupad. Tingnan nyo. So, ngayon, anong binuhay nila? Tinanggal nila yan, yung tupad kasi mahigpit ang pagbibigay, mahigpit din ang pagpipili kung sino ang bibigyan. Ngayon, ang ginawa nila, nilagay nila sa AKAP. Nilagay nila sa AIX, nilagay nila sa MAIP. Ano yung AIX? Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ano naman ang AKAP? Ayuda sa kapos ang pera. Di ba pariho lang yan? In English lang. Ang isa Tagalog, pariho naman crisis yan. Tapos hinihiwa-hiwalay, iniba na tinagalog isa, ibang pundo. In English mo isa, ibang pundo. Tapos mayroon pang medical assistance in indigent persons.
So ngayon, sa AKAP, pwede ka makahingi pang ospital. Sa AX, pwede ka makahingi pang ospital. Sa MAIP, puro pang ospital. Ang PhilHealth, tinanggalan mo ng pera at nilagay mo ron. Kasi sa PhilHealth, ayaw nila nun sapagkat ang nagbabayad, nagpapadala ng pera, nagbibigay ng ayuda ay mismo yung PhilHealth. Direkta from one hospital, ibabayad sa isang hospital. Direkta. Kaya hindi kikita politiko dyan. Mas dito sila gusto sa may kinikita. So ngayon, sa expose ni Magalong na tinatabunan din pilit ng isa sa pinakapaboritong anak ni Martin Romualdez, si Erwin Tulfo, tinatabunan nila ito. So ang papel niya dyan ay suportahan niya si Romualdez. So tinatabunan nila ang 777. According to Mayor Magalong, 7 million mula sa AKAP ibibigay sa mga loyal na congressman. 7 million sa AX, mula sa AX at 7 million mula sa ngayon MAIP kasi wala nang tupad. That last year tupad. Ay nako, kaya hindi ko lang sasabihin po sa inyo kung sinong congressman ang kausap ko. Pero yung congressman ito na kausap ko ay siya mismo nagsabi sa akin kung ano, pag tuwing may patawag na meeting si Romualdez, imposible, hindi siya mag-a-absent. Kaya nga dahil may 777. So nakuha nyo na? Ngayon, dito mo ngayon maintindihan kung bakit nagkaroon ng 30 plus billion, 38 billion kung hindi ako nagkamali, ang pork barrel na sarili ni Romualdez. Sa kanya yon. Siya lang bahala magsabi kung kanino niya ibibigay, kung paano niya gagastusin. Ang Senado, meron din. Kaya para mapapayag ang Senado, kailangan magipag-share din siya sa Senate. Andyan din kasi yung traidor sa Senado na si Grace Poe, si Chis Escudero, at siyempre, lahat na sila dyan. So lahat sila na pumirma sa budget ay mga traidor ng bayan. Kasama na lalo yung mga congressman. So kasama dyan si Erwin Tulfo. At saka, kung mapansin nyo, ladies and gentlemen, ito, i-deny man ito ng Quadcom. Pero, bawat hearing po sa Quadcom, mayroong binibigay na pera po si Romualdez sa lahat ng congressman na dadalo, magtanong-tanong lamang para hiyain kung sino-sino mga bisita. Kaya lahat po, yan ay produkto ng 777. Okay? So, walang kaseryosohan. Maganda na kasanay. Sila naman nagbibigay ng masamang pangalan sa kanila. Ang unang masamang pangalan na kuha ko, yung pala, bago nila ipresenta yung testigo, kakausapin mo na nila para alam nila. Kaya, mantakin mo, ang galing nila mga sagot nila, binabasa na lang nila. Ang ibig sabihin, kapag magaling ang mga tanong mo at binabasa mo pa, ibig sabihin, yung testigo mo dyan ay kinausap mo muna bago mo sinalang. Kung sa mata ng korte yan, kung kaso sa korte, bawal na bawal yan. Bakit? Tinuturuan mo ang testigo kung ano ang sasabihin. Kita mo na, mga kapalpakan nila. So, yan po. So, ngayon, sino-sino mga congressman dyan ang lagi? Pasensyahan tayo, babagitin ko na. Si Ace Barbers ng Surigao del Norte. Si Joel Chua ng Manila. Si Dan Fernandez ng Laguna. Si Romeo Acop ng Antipolo. Si Caraps Paduano na dating membro ng Alex Bongcayo Brigade ay ngayon corrupt na. Hindi na siya Caraps Paduano, kundi Caraps Paduano. Tapos si Abante, Atras Abante, may Cadillac na to, may Rilo pa, may Louis Vuitton pa. Ang dami-dami mong sasakyan. Tapos si Jervin Luistro na dati nagsisigaw, pag andyan si Romualdez, bumabaha ang ayuda, bumabaha ang AKAP, bumabaha ang AX. Ayun, nang binaha ang 2nd District ng Batangas ay maraming namatay. Tapos si Johnny Pimentel ng Surigao del Sur, ay ganoon din. Wala sila may pagmamayabang. Ito pa si Johnny Kunghon ng Zambales, isa rin ito sa makapalang mukha. Si Ortega din, yung mataba na congressman sa La Union. Naku, kaya pala mataba ka eh. Tapos si JJ Suarez, isa rin yan. Si JJ Suarez, JJ Suarez ito, stop po na ko kay JJ Suarez. May kapitan na nagbigay po sa akin ng info sa Quezon. Ano pong sinabi?
na ang binibigyan mo lamang ng ayuda dyan sa iyo na pundo mo ay pabalik-balik. Pabalik-balik. Yung tao mo lamang. At pag binibigyan mo na, ang ginagawa mo, yung pag 5,000, ibalik po 1,500 lang ang ibigay sa mga tao. Ang 3,500 ay binibigay kay J.G. Suarez. Ikasuhan mo ako, J.G. Suarez. Yan, kasi kung gusto mo, malalaman mo, makilala mo kung sino mga tao sa Quezon ang nag-expose sa iyo sa akin. Ay, pati pa ito si Congressman si Ako Bukol Party List, si Appropriations Committee Chairman. Si Elizalde ko na congressman ng Ako Bukol Party List. Huwag kayo maniwala sa Ako Bukol. Bumutol lang kayo sa bunyog. Wala rin. Kaya ginagawa lang nila na kinakapitalize nila ang pagiging ng mga Bicolano, na tendency ng Bicolano, bumuto ng kapwa Bicolano. Yun, sinasamantala lamang kayo. Maray na gabi, mga Bicolano. Mag-isip-isip na kayo. So, si Manix Dalipi, na majority leader ni Romualdez, ay isa rin sa mga kamador. Kumbaga, yan taga-katay ni Romualdez. Kaya nagtataka kayo kung tuwing may eleksyon sa may pagbubutuhan sa mga batas na gagawin, laging 300 votes na halos lahat ang makukuha na panalo. Ilan ang congressman? 316. Sa 316, kasama na yung 63 na party list. Kasama na dyan yung 253 na congressional districts. So, sa 316, halos na 300 votes lagi nakukuha niya yan. Bakit? Iyan po ang pruweba na ikaw ay corrupt, Mr. Martin Romualdez. Ang mga congressman, tandaan mo po, lahat po yan ay corrupt. Grabe yan, mga lahat ng congressman. Matindi pa yan. Ngayon, kung makumbinsi mo yan at mapasunod mo, ibig sabihin, binibigyan mo ang tiyan nila ng magandang biyaya. Ganun lang po ang ibig sabihin yan. At ang evidence na tawag yan, I call it as an evidence we call in Latin as res ipsa loquitur. The result speaks for itself. Anong resulta? Sulsuduran sa likod mo lahat. Mga yan, mga swapang sa pera yan, sumusunod sa iyo. Ibig sabihin, pinapakain mo sila ng maayos. Mr. Congressman? Ngayon, bago ko i-play yung expose ni Mayor Magalong, nais ko lang sabihin. Nais ko lang malaman ninyo na dalawang klase po ang pinagkukunan ng pundo ng ating pamahalaan para itustos sa mga nilinya nila na gagastusan nila. Ano mga pundo na yon? Ang isa, non-revenue. Ibig sabihin non-revenue, yun yung mga kita na hindi galing sa buwis. Ano ito? Kagaya sa kita ng Development Bank of the Philippines, kita ng Land Bank of the Philippines, kita ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kita ng lahat ng, kung tawagin mo, GOCC, Government Owned and Controlled Corporation. So kasama na dyan yung kita sa PNOC o Philippine National Oil Company at lahat-lahat pang iba. Kung noon ay kasama ang National Power Corporation, ay yun din ibinibigay. At sa ngayon, National Grid Corporation, yun ang mga kita doon. Ano pa bang ibang pinagkikitaan ng ating bayan? Ngayon, nagmamayabang. No? Ang iba namang pinagkikitaan galing sa buwis, ang tawag dyan, revenue income. Nanggaling sa customs at nanggaling sa Bureau of Internal Revenue. Sa Bureau of Internal Revenue, ang sakop niya, yung mga sales taxes, yung lahat ng mga sin taxes, sila na mangulikta niyan. Yung mga capital gains tax, lahat mga donations tax, lahat po na taxes sa internal sa loob ng transaction sa loob ng ating bayan, yan ang BIR ang naniningil.
Ang sinisingil naman ng Bureau of Customs, yun naman po ang mga ini-import mula sa labas. So dalawa, yan ang tinatawag na pag pinagsama mo yan, revenue income. At doon kukunin sa revenue income at non-revenue income ang gagamitin na pera para pantustos sa mga budget na binuo ninyo. Para sa ayuda ninyo, para sa AIX ninyo, para sa MAIP ninyo, para sa pantustos ng inyong flood control projects na 288 billion na pork barrel. Diyan nyo kukunin yan. Ngayon, ladies and gentlemen, itong nakakasar, nagmamayabang si Ralph Recto, na malaki daw kinita ng non-revenue. Alam niyo ba kung bakit lumaki ang kinita ng non-revenue? Yan po ay pinagbubuo ng mga korporasyon na pampubliko. Ito ang dahilan kung bakit. Kukunti lang po ang binigay ng National Central Bank. Kukunti rin ang binigay ng Land Bank of the Philippines. Kukunti rin ang Development Bank of the Philippines. Ang pera na yan ay nanggaling po doon, 117 billion mula sa Reserve Fund ng Philippine Deposit Insurance Company. Ano po yung PDIC? Ano po yung kanyang trabaho sa ating pamahalaan? Kung kayo ay nagdideposito sa bangko, may problema kayo kung minsan na baka matumba ang bangko at ang pera na dineposito ninyo ay hindi nyo na makukuha. So para marami ang matapang magdideposito, ay bumuo silang tinatawag na insurance na kung matutumba man ang bangko, lahat ng depositor dyan, babayaran ng PDIC. See? Ibig sabihin, yung pera ng PDIC, nakaabang lang yan. Kung may matutumbang bangko, saka sila magbabayad. So ngayon, ano ngayon ang mangyari? Kung kinuha ang 117 billion at may matutumba na bangko dito, anong mangyari ngayon? Di iiyak ang mga depositor. Yan ang ibig sabihin yan. Nang ibig sabihin, bawat nagdideposito, pag nagdeposito ka 500,000, insured na yung 500,000 ng PDIC at nakareserba yan, hindi ginagalaw yan. Just in case, pag matumba ang bangko kung saan ka nagdeposito, babayaran ka agad ng PDIC. Ginagawa naman yan para magkaroon ng kumpiyansa ang mga tao na magdideposito din at mananalig ng husto sa mga bank system natin. Kasi bakit kailangan sila na tayong mga tao, kailangan natin manalig, magkumpiyansa, magbigay kumpiyansa ng tudo-tudo sa mga bangko. Bakit? Ito po sa kadahilanan na kailangan ng bangko makalikom ng pundo para ipautang naman nila. At ang number one po na kliyente ng mga bangko ay ang ating Pilipinas na gobyerno. Sila po ang namimili ng treasury bills at saka treasury warrants. Ang ibig sabihin treasury bills at treasury warrants, parang iyan lamang po ang cheque na pinapalabas ng gobyerno para mangutang sa mga bangko, para gastusin pang sweldo sa tao, panggamit sa ayuda na akap, panggamit sa lahat ng gastusin. At kung may kinita na, may collection na, babayaran naman sila. At yung inutang nila sa mga bangko, may tubo yan, kaya dyan tumutubo ang mga bangko. Kaya ngayon, kung mayroon kayong 10 million na hawak dyan sa inyong bulsa ngayon, mas maganda pa i-withdraw nyo na sa bangko yan at bumili na lang kayo ng treasury warrants at saka treasury bills kasi iyan po ang klase, isa sa pinakamatibay na negosyo. Halimbawa, magbibigay ng 1% sa 90 days. Ang kapital mo, 10 million. Magkano kinikita ng 1 million sa 1%? 10,000. So kung mayroon kang 10 million, kikita ka ng 100,000 sa loob ng 3 buwan. Kung may 100 million ka, times 10, ang kikitain mo, 1 million in 3 months. Simple, di ba? Pero kung may 1 billion ka pa, matindi. Ganon po yun. So ngayon, ang ginawa nila, binaboy-baboy nilang budget at pinundo sa mga akap kasi malapit na eleksyon. Nilagay nila sa AIP, nilagay nila sa
MAIP. So, iulitin ko, bakit paborito nila yan? Kasi sa punto na ganito, endorso lamang nila magbibigay na kaagad ng pera ang DSWD. Endorso ni Congressman magbigay. At kung magbigay ng maramihan, gagather sila, magtitipon sa isang gym, andoon yung tarpaulin ni Congressman, ni Martin Romualdez, at ni BBM. At kung sino pang kakampi nila. Kunwari, sila ang namimigay ng pera. Ganun po yun ang diskarte nila. Kaya ladies and gentlemen, makinig muna tayo sa expose ni Mayor Magalong. Mayor Benjamin Magalong. Ito, asa ba yun? Saan ba yun kay Mayor Magalong? Sandali lang. Ito, ibabaikwan ko na lang ito. Hanapin ko lang, i-type ko lang kay Magalong. Ito, pakinggan niyo si Mayor Magalong, ha? Lawmakers indiscriminately giving out AKAP funds, IX funds, itong mga ayuda na gusto pa nilang palabasin na akala mo sarili nilang pera yung kanilang ibinibigay. Nakita namin yan eh. We have been conferring with the other mayors, also mayors for good governance at yung aking mga fellow mayors sa ating League of Cities. At ganoon din ang aming mga similar observations na talagang halos unlimited ang pondo nila kung mamigay sila. Nabalitaan pa namin yung 77, yung famous na 777, na every time na sumama ka dun sa sortie ni Speaker, you get 777. Ito yung 21 million, a total of 21 million. 7 million na AIC, 7 million na AKAP, 7 million pa natupad. O 21 million, paano kung nakaapat ka na sortie na nasalihan? Tibig mo sabihin nun, 7 times 21. Yun yung mga allegations na binabanggit sa amin at in fact, reliable sources ang pinanggagalingan yan. Although these are allegations. O yan, ha? Ulitin ko lang para maganda pakinggan. Ulit. Lawmakers indiscriminately giving out AKAP funds, IX funds, itong mga ayuda na gusto pa nilang palabasin na akala mo sarili nilang pera yung kanilang ibinibigay. Nakita namin yan eh. We have been conferring with the other mayors, also mayors for good governance at yung aking mga fellow mayors sa ating League of Cities. At ganoon din ang aming mga similar observations na talagang halos unlimited ang pondo nila kung mamigay sila. Nabalitaan pa namin yung 77, yung famous na 777, na every time na sumama ka dun sa sortie ni Speaker, you get 777. Ito yung 21 million, a total of 21 million. 7 million na AIC, 7 million na AKAP, 7 million pa natupad. O 21 million, paano kung nakaapat ka na sortie na nasalihan? Tibig mo sabihin nun, 7 times 21. Yun yung mga allegations na binabanggit sa amin at in fact, reliable sources ang pinanggagalingan yan. Although these are allegations. Okay, klaro ha. Ibig sabihin, kada lumakad may okasyon si Speaker Romualdez, ang lahat ng sumama na mga congressman, tandaan nyo, tawagin nyo 7, 7, 7. Ayun. Bakit kaya may hilig sila sa 7? Kasi po, si Apo Lakay Ferdinand Sr. ay mahilig sa number 7. Kita mo, birthday kasi niya September 7. Ang birthday ni Marcos Sr. Tapos, diniklara niya, pinuklama niya ang martial law September 21, 7 times 3, 21. So, yan po ang istorya ng 777. So, ibig sabihin, parang kinukuha ni BBM na yung 77 ay swerte rin siya. So, yan po ang nakita natin. Ngayon,
dadag ko lang, yung pinakahuling pinagkukunan ng non-revenue na pondo ng gobyerno. Alam niyo kung ano? Ladies and gentlemen, from this corner, the Central Bank of the Philippines. Anong nangyari? 25 na tonelada na ginto ay binenta nila ni Recto sa ibang bansa para pantustos sa mga gastos kagaya ng ayuda. Lahat, ayuda kagito, ayuda doon. Kita mo dyan? Kaya lumaki ang non-revenue income ninyo kasi nagbenta kayo ng 25 million at 25 tons tonelada ng gold. So, tama ba yan? Okay na magsasagot yan. Kaya, anong nangyari sa Maharlika Investment Fund? Hanggang ngayon, wala tayong naririnig. Binoto yan 279 congressmen. 6 lamang ang kumontra. Yung iba, abstain. Ganon katindi si Romualdez. Hawak ni Romualdez ang lahat ng mga boto ng ating mga congressman. Maparty list man o mapadistrito ng congressman. At ladies and gentlemen, magandang gabi po sa inyong lahat. At nais ko na lang kayong babatiin. Si Pastora Raila, pinakauna. Tapos si Sebastian Sardin Gonzaga. Tapos si Russell Maceda. Si Rapin Evangelista. Agnes D. Quiros. Si Marian Olanday Hernais. Tapos si Ramon Lumibaw Jr., Maray na Banggi. Mayapabingi sa mga kababayan ko o kabalen ko. Naimbag Rabim sa mga kabsat ko sa Region 1 at saka Region 2. So, tapos naimbag Yalabi, hindi pala naimbag, no? Masantos si Labi sa mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan. Tsaka lahat na rin ng Pangasinense. Tapos si Nancy Sinisa. Tapos Juliana Critchfield. Magandang gabi po, Katoto. At mga nagkatotohanan na wakas na naabutan ang live mo. Salamat po. Tapos may tumawag. May tumawag lang, no? At kausapin ko lang siguro to. Interviewin ko lang sandali. Siya po ay biktima ni Rapi Tulfo. Hello? Nagla-live ako ngayon pero sabihin ko na itong tumawag, hindi ko lang bagitin pangalan, biktima po ito ni Rapi Tulfo. Kaya si Rapi Tulfo, naging senador yan dahil marami silang nilukog. Pareha lang ni Erwin Tulfo. Kailangan magsasampa tayo ng disqualification at saka kuwaranto laban kay Erwin Tulfo. This week, no, sa Monday, kailangan may sampa natin sa Supreme Court para matanggal na siya sa Kongreso. Alam mo, yung kwento nitong kaibigan ko, alam mo, pinatulan ni Rapi Tulfo yung nagsumbong na matabang babae na masukan ng katulong. Tapos magsumbong sa kay Rapi Tulfo, ang katawan niya, dabyana ang laki. Tapos sabihin niya, ginutom siya ng kanyang amo, pinakain lamang sardinas isang buwan. Meron bang kumakain ng sardinas niya na taba-taba at dabyana? Kita mo yung kasinungalingan na talaga ni Tulfo. Yan. Sige hanggang mag-goodbye muna ako sa kanila. Ng mga listeners ko. Nelson Loses, Nancy Sinisa, si Teresita Sapalaran, sino pa? Rogelio Tapano, si Jerry Santiago, si January 7, Jerry Santiago, si Manolo Bello, Ami Gibana, tapos si Inday Siscon, Pagaw Baker, tapos sino pa? Si Inday Siscon, nabasa ko na, si Michelle Gabinete, si Alan Daos Gabuyo, si Alan sa Taguig, si Ruda Saruna, Romel Bengson, tapos sino pa? Jane Gallardo, tapos si Rodo Saruna, Cassandra Daisy, Toto Mendoza,
Arnel Rapols, Eric De La Cruz, tapos si Rudo Saruna, at nabasa ko na si Eva Kausing, kamag-anak ko. Tapos Brobanati, tapos Ricky The Butcher, Ramon Lumibaw Jr., Maray na Banggi. Okay. Tapos nag-connect ako sa radio station para sino para marinig ka ng maraming Pilipino gaya ni Percy Lapid. Inibali, wala tayong pambayad sa programa sa radyo. Regine Ford, tapos Alex Ramiro, Titina Gallardo, Rudy Saruna, Jose Quintal Santa Ines, marami na sila, Maria Javier, Time Slugs, Melchor Cheng, tapos si Marilo Fabian, sino pa? Si Pu Francisco, tapos Bob Andrade, Bernardo Minjula Idnalagim, Ramon Eugenio. Dali. Okay, sige. Okay. Maria Javier, Porciti Pamilyaran, Christopher Talabukon, si Ray Torres, Anjan TV, Bob Andrade, Jose Quintal Santa Ines, tapos si Emerita Jonila Riojo, Rodo Saruna, tapos Grimer Palang, Albert de Malanta, Serviliano Sanyosa, Maria Elena Bralira, tapos Jocelyn Rico, Herberto Filemon Injape, Grace Negad, at sino pa si Cassandra Daisy, Ernesto Legaspi, Dolonsky Odilab, Cesar Balmaceda, Jobs Tius, Faye Abakahin Acuña, at shout out kay Major o Colonel Franklin Gakutan. Shout out din kay Colonel Joselito Santa Teresa. Shout out din kay Captain Brendo Macapas. Kumpare ko, yan. At sino pa? Mag-shout out din kay Ernesto Lagramada. Shout out din kay Attorney Bumbit Abad. Shout out din kay Attorney Manny Saez dyan sa Naga City. Shout out kay Engineer Melvin Del Puerto sa Naga City. So, shout out din kay Attorney Insurrecto, kay Colex Suliman na aming kandidato pagka board member dyan sa Bulacan at representing San Jose del Monte. Si Rolando, Ricky Albay, Roderick de Guzman, maayong gabi kaninyong tanan, maayong gabi sa Tarang Ilonggo, maupay nga gabi sa tanang mga waray-waray, at saka maradyaw nga duyom sa inyong mga Surigao-non. So marayaw dum sa mga Chabacano, mga tausog. Tapos sa mga Chabacano, kay Vlogcaster Arman din, buenas noches. Kay sa mga Maranao, sa mga Maguindanao, mapya kagwi sa inyo langon. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Yan po ang ating bukas po ata sa sunod 3 Kings. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo. Magandang gabi po. At magandang gabi, Erwin Tolpo, Martin Romualdez. Dyan na muna tayo.